Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos na Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Okay. Good morning, Jesus. Good Yeah, morning, thank you, Lord. Jesus. Yes, magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos. Kami narito naman upang makashare sa salita ng Diyos ang kanyang magandang kalooban para sa ating lahat. Pero bago ang lahat, Brother Rick, pwede ba ikay mag-pray muna? Sige po, Sige. tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat sa masarap na tulog at maayos na gising. Salamat po sa provision na God. Salamat po sa mga tuwa at kagalakan na aming nadama. At sa araw pong itong kaloob mo, tinataas po namin ito sa iyo at dalangin po namin ang inyong patuloy na pagpapala sa aming lahat. Lalo na po sa umagang ito, sa minsan pang
pag-aaral ng iyong mga salita. Ang karunungan po ay sa inyo magmumula. Dalangin po namin na matanggap po namin ng iyong mensahe sa aming lahat. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Ikaw po ang nais parangalan sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat po, Lord. Lahat po ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For your glory, Father. Doon muna tayo sa memory verse for the week. Mark 7, Sige po. verse 6, yung pangalawang bahagi. Ang sabi dito ay, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Mark 7, the second portion of the verse 6. No? Thank you, Lord. Yes. So, Brother Rick, basahin mo kaya yung ating lesson for today, bago tayo mag-expound pa. Ang lesson po natin ay taken doon sa Lucas 15, verses 11 to 32. Actually, this is a revisit on the prodigal son. Kaya lamang yan po naging leading sa atin at para na rin follow through doon sa lesson kahapon ni Sister Ria, doon sa parable of the two sons. So, sige po mga kapatid, pakinggan po natin, buksan yung Bible sa Lucas 15, 11 to 32. Brother Rick. Lucas 15, 11 to 32. Ang alibughang anak. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama. At ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali. Dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak
sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting Praise balita the ng Lord. Panginoon sa So umagang again, ito. yan po ang Lucas 15:11-32, ang kwento ng prodigal sons. Sinabi natin na sons kasi sa pag-aaral po natin ito, dalawa yung ating tutukuyin. Yung younger prodigal son at saka yung elder brother. So, bago po lahat, nais po lamang natin sabihin na napili po namin itong Lucas 15, prodigal son, bilang follow-through o susub doon sa aral natin kahapon, yung kina Sister Ria, tungkol doon sa parable of the two sons. So, kung atin po makikita, itong ating younger prodigal son, yung unang dating sa kanya ay para bagang ang sagot niya ay no. Pagkatapos, later on, events, nangyari, nagpunta na siya doon sa position na yes, father. Parang ganun. So, yun namang elder prodigal son na tinatawag natin ngayon, ito naman yung una ay very yes, yes, yes. Kaya lamang, yung kinalaunan, hindi rin pala siya makakasunod according to yung kalooban ng tao. Kasi ang pagsunod, kinakailangan ito ay your body, soul, and spirit, bagamat ang kilos mo ay parang sumusunod, pero kung yung isip mo at sa yung puso ay mayroong kinikimkim na anuman like galit, it is practically a no. It's practically a no. So, ito rin po ay sabi ko nga kanina kay Minister Ernie, Minister Ernie, hingi ako sa iyo ng pahintulot, hihingi ako sa iyo at kukunin ko po yung ilang nasabi niya rito nung kanilang discuss at tungkol sa prodigal son. At talaga pong napakalawak ng pag-aaral. At ngayon nga po ay titingnan natin kung ano pang message na bibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang prodigal son ay pwede po natin masabi na yung younger brother is ano ba siya? He is the black sheep. Black sheep, sa family. Pwede Black po. sheep sa family. So, yun namang yung elder son, pwede natin sabihin na ito ay isa naman siyang wolf na nakadress ng isang sheep. Parang ganun sila, no? So, doon tayo huhugot ng ating pag-aaral at para bang kaya ito rin ang napili namin sapagkat practically ito yung aming na-experience both as the black sheep at saka yung white sheep na nagkukunwari lang pala. So ito po ang patutunguhan natin. Yung konteksto ng ating pag-aaral ay napakaganda rin na puntahan lang muna natin. By the way, ang Lucas 15, prodigal son, ay sa book of Lucas lang natin makikita. Sa Gospel of Lucas, wala sa iba. At doon sa 15 verses 1 to 2, makita po natin doon na ang Pariseo at saka mga Saduceo ay minamak si Jesus Christ. Kumbaga sa bakit ito, kung ito'y talagang banal, bakit ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan? Bakit ito ay subay na kumakain sa kanila? So, noong mga panahong yon, panahon ni Kristo, yun ang line of thinking ng mga, lalo na yung mga taong simbahan, na kapag ang isang banal ay hindi appropriate na makipag-mingle man lamang sa mga makasalanan. So, ito ngayon ang parang naging tugon sa halip na direktang tugunin ni Jesus. Yung actually mga muttering lang naman yun, parang bulong-bulungan lang nila na malakas at marinig ng ating Panginoon. Sa halip na direktang sagutin, ay dinaan ni Jesus Christ sa parable ang kanyang sagot. Oo. At dito nga nabuo yung Lucas 15, ang una ay yung parable of the lost sheep, 100 tupa, may nawawalang isa, talagang hinanap pa, So 1% off the 100. Dito rin niya nilagay yung missing coin. Oo, 10 coins. Hinanap ng babae kasi napakahalaga para sa kanya yon. Maybe because kailangan yon because hindi siya ganun ka mariwasa. According to some studies, ito daw ay parang yung aras na kinakailangan na huwag mawawala yung mga coins na gano'n. So, 1 out of 10, that's about 10%. 10%. And here comes the parang finale
This is about life. Ito nga yung prodigal son, which is parang 1 out of 1, which is 100%. But in our study, this is 2 out of 2. Dalawang prodigal na parehong hinahanap ng Diyos. So, meron progression. 1%, 10%, pagkatapos ay 100%. At meron din itong parabagang yung weight na sinasabi. Sa unang parable, andon yung tupa. Ito'y may buhay, kinakailangan talagang hanapin. But this could be replaced. Pwede naman itong palitan. Then yung pangalawa is parang coins, walang buhay. So pwede rin palitan. Pero finally, doon sa prodigal son, hindi po pwede itong palitan kasi may buhay. At tinukoy na ito ay isang tao. Kaya ng progression, mathematically, at saka yung weight ng mga involved na tao at saka materials. So, yung sa ating pag-aaral ngayon, ito yung parang direktang sagot ni Jesus Christ sa mga murmuring na ibinubulong ng mga taong Pharisee at Skriba. Bakit nakikisalamuha? So, sinagot ito doon sa ating ikatlong parable. It is typified by the older brother. Yung older brother kasi, parang sila din ito. Para bagang pinagmamalaki na sila ay righteous, sila ang karapat-dapat, sila ang masipag. Pero bakit yung younger brother ang may mga privileges? No? So, tatawagin na ulit kita, brother, ha? At pumati ka muna. Tapos magpakilala ka rin. Tapos yung lesson, bakit mo pinili yung younger brother? Ikaw ba dati ay black sheep? O ikaw ba ay ano, ha? Si Brother Rick po ay pamangking ko, magkapatid po kami nung kanyang ina. At siya nga po ang, kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kaya kami po ay parang pinagtuwang. Sige, brother. Thank you, Lord. Good morning po. Binabati ko muna yung aking mga pinagkatiwala ni Lord na gawain. Ako po ngayon ay nasa Bulacan Outreach kasama ni Pastor Rapi. Binabati ko ang taga Bulacan. At binabati ko rin yung taga Bulacan na bagong kasal. Congratulations and best wishes kay Brother Tonton at Sister Joyce. Binabati ko rin yung aking asawa dun sa Lipa. Siya po ay nagpe-fellowship ngayon sa Bulacni. At ang mga outreaches po sa Batangas. Ayan. Prodigal son. Hindi naman po, parang sa amin pong pamilya, nalabas na parang ako yung black sheep kasi po matitino lahat. Ako lamang ang pilyo. At lahat po ng nauso ay tinikman ko rin ng mga bisyo. Dito po sa kwento ng prodigal son, may ilang pong talata na tumimo sa akin. Una po yung verse 13. Sabi po doon, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Sa talinhagang ito, itinuturo ng Panginoon na ang pamumuhay sa kasalanan at pagiging makasarili ay paghiwalay mula sa pag-ibig, pakikisama at pamamahala ng Diyos. Ang makasalanan o ang taong tumalikod sa Diyos ay tulad ng bunsong anak na sa pagkagumon sa kasalanan ay sinasayang ang pisikal, mental at spiritual na kaloob ng Diyos. Ang pagsasayang na ito ay nagbubunga ng mali niyang pag-aakala at kanyang paghihinagpis. Kung minsan ay nakakahiyang kalagayan at palagi ay ang kakulangan ng tunay at makatotohanang buhay na maaaring matagpuan lamang sa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ako po kasi ay ganyan din, akala ko'y tama yung aking ginagawa. Pero madalas maranasan yung mga
pangit na sitwasyon sa buhay. Kasi nga po, bagamat alam na may Diyos, hindi naman namumuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa akin po, akala ko kasi noon tama, kasi doon ako nakakakuha ng pagkakakitaan. So, talaga pong mararanasan mo ang matitinding dagok ng buhay kapag malayo ka sa Diyos. Sabi ko nga noon, nakakapera ako, makapal pa sa labi ng negro. Pero kung gaano ko kabilis ito makuha, ganyan din kabilis nawawala. At kung kailan wala na, saka mo maaalaala yung mga obligasyon. Wala pong direksyon. Wala pong direksyon ang buhay kapag wala ka sa Diyos. Doon po sa verse 17, ang sabi doon, nung mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, bago po kasi makalapit sa Diyos, ang makasalanan, dapat munang makita ang tunay na kalagayan na pagkaalipin sa kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos. Doon ko nga po nakita, nakakapera, pero wala po talagang direksyon, tapos hindi ko alam, yung palang aking sister wife ay punong-puno ng kaba tuwi akong aalis sa amin. Ito naman po ay nalaman ko lamang nitong may bago ng buhay. At dito ko rin po naranasan, na ako pala ay iniingatan na ng Diyos noong paman. At talaga palang may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po kasi tinitigilan ko na isang manukan sa isang bayan, sa Batangas, isang barangay sa bayang iyon, hindi ko na po babanggitin. Isang lugar na napakadelinkwente sa probinsya ng Batangas. Doon po ay manukan po yon. At alam naman natin, marami ang may bisyo ng sabong. So may mga hustisya na talagang nagsasabong. At merong mga masasabi kong police character na bisyo ay sabong din. Kasi marami silang pansugal. At yun po yung mga taong namumuhay ng illegal. So doon po sa aming manukan, nakikita ang pulis at ang police character. Basta parehong magsasabong. At doon po sa manukang iyon, ay meron po kaming mga financer na tinatawag. Sila po yung mga sumasali ng mga derby. Mga malalaki pong tao ito. Pero sinasabi ko nga, maluwan sa kanilang pera kasi namumuhay sa illegal. Salamat sa Diyos, inalis ako doon. Kasi po doon, pati yung mga head killer ay nagsasabong din. At meron pong panahon na talagang inaalat. Meron, kahit man po sa hanap buhay, meron talagang ikaw ay makakaranas ng parang ang hirap ng pagkita. Pati po yung mga nasa illegal, nakakaranas din ng ganyan. Naranasan ko po doon, sasabihin sa akin, wala kagang kagalit. Kahit 5,000, wala lang pang market si misis. Kung gusto mo, iupahan mo ang aking gamit. 1,000 lang, 3 araw. Yun po ang mga nakakahulubilo ko doon. Salamat sa Diyos, ako ay inalis doon. Salamat sa mga ginamit ni Lord para kahirap pala pagka yung karanasan ng sinishare. Yung laway ko eh. Habang nainom ka, Brother Rick, ha? Siguro yan ang dahilan kung bakit ikaw ay, ang tawag namin sa iyo ng iyong inay, ikaw si Barakong Rick.
Alam ba ko bakit? Hindi mo naalaala, one time, binisita ka namin sa presinto, sa Lipa. Abay, ikaw ay naghahamong doon sa mga pulis? Alam mo ba yun? Natatandaan mo yun? Para pong may glimpse pa lang. Yeah. Para pong may, naalala ko nga ako Ayun. yun. Kasi ang environment mo, mga barako. At Kaya saka naging barako ano ka. eh. Okay. Sabi ko nga kanina, lahat ng bisyong nauso'y tinikman. At yun po siguro, bakit ko ganamang hahamunin ng pulis? Ay di siguro po ay dala rin nung nasa aking sistema. Ay po. Yun nga po, nandun na po talaga ako. At salamat sa Diyos. Yung pong manukan na aking tinitigilan, ako naman po inauwi sa amin. 3 weeks, 1 month, 2 months, basta po may maiuwi na, nauwi na ako. At imagine po, 3 beses ni-raid yung manukan, ako po'y nasa bahay, excuse me. Nung ko lang po na-realize nito po sa bagong buhay na ito, na talagang ako'y iniingatan ni Lord. Bawat isa sa atin ay importante sa Diyos. Ito naman ay alam ng marami na nakarating nga po ang prayer meeting sa amin, kahit na ang pakiramdam ko ay akong pinatatamaan ng worker, yung palay ako'y kinakausap na ng Word of God at ipinakikita sa akin ang maraming mali sa aking buhay. Salamat sa Diyos, mga ginamit ni Lord para madala ang Word of God sa amin. Kahit na sa unang balsada ay hindi bukal sa loob ang pakikinig, pero hindi naman kami pinalaki na may mga ngaral tungkol sa Diyos, hindi kami lalabas. So, kahit hindi mula sa puso ang pakikinig, nakikinig pa rin. At talagang napakamakapangyarihan ng Word of God. Pag nadinig mo ito, ang Word of God na ang kikilo sa iyo. At doon nga po, ay parang naliwanagan kami. Kami mag-asawa, kami naman po ang, doon sa aming pamilya, kami naman po ang mahilig humarap doon sa mga nagiging bisita, lalo pat may mga ngaral na ganyan. So amin pong na-realize, bakit nga ayaw pagad lumapit sa Diyos? Pagdating naman sa dulo, ay sa Diyos ka rin hihingi ng tulong. So yun po, at nagsimula kaming patuloy na makinig. Kasi po yung sumunod na pag-raid doon sa Manukan, ay talaga pong wala ako. Kasi may prayer meeting sa bahay, ginawa ko na pong regular ang pag-uwi. Itinataong ko na doon sa prayer meeting sa aming bahay. Nagsimula kaming lumapit, simula kaming sumama sa mga workers sa prayer meeting. Tapos ay ako po'y inalis na doon. So wala nang pagkakakitaan. Ay pero matutuwa kayo kay Lord. Ang binebless naman ni Lord sa aming paglapit sa Kanya, yung aming anak. Gumaganda ang trabaho, nabebless, kaya po kami ay may pamasahe papunta sa gawain. Yun lamang po. Pero ang nakakatuwa, yung kagalakan sa aming puso, kahit na walang maraming pera, ay laging nandoon. Minsan nga po ay nangyari na ang aming pong pocket money sa aming anak ay 40 pesos pagka kami sasama sa prayer meeting. 20 pesos simula sa amin hanggang palengke, lalakadin na namin, papunta doon sa bahay ng worker na noon po ay si Brother Celso sa Riverside. Isang pagkakataon po na pagdating namin sa Riverside, wala si Brother Celso, nasa Robinson daw siya, doon na daw kami pumunta. 20 na. Di kami po umuwi, lungkot na lungkot mag-asawa. At sinabi namin kay Brother Celso, wala na po kaming pamasahe papunta dyan. Yun po, imagine nyo, hindi lamang kami nakasama sa prayer meeting, ang kalungkutan naghari sa aming pusong mag-asawa ay talagang hindi mo ma-imagine. Tapos nagtuloy-tuloy. Wala nga maraming pera, wala namang maraming problema. At saka po yung aking dating buhay, na wala nga direksyon, di lagi ka nang may pangangailangan. May mga kasamahan naman po ako na mga may kaya sa buhay. Doon po lalapit. Kaya lamang po, yung panahong yon, naranasan ko po yung
ang bili nung aking kasamahan, pag dumating si Rick, wala ako ha. Hindi ako yun. Pinagtataguan. Hindi Hindi ako ko yun. kayo, hindi kayo. Hindi ko kayo makita nung panahon ngayon. Ayun. Hindi ko Wala. kayo abot, no? Kayo'y nasa Maynila. Okay, thank Kayo you, ba'y nasa Lord. Maynila? Yun po. Imagine, kasamahan mo, pero ang bilin sa katulong, pag dumating si Rick, wala ako ha. Tapos, ito pong buhay na ito na nakaugnay kay Lord, nadadama na namin ang kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Nakikita rin yung pagbabago sa akin na nadarama ko at nakikita ko sa aking sarili, nakikita rin pala ng aking mga kasamahan. Dumating po sa punto na yung aking bunso, yung pong aking si Police, yun ay hanggang second year college ko lang kayang pag-aralin. Yung pong third year onward, hindi na kaya. Pero kami po ay nasa gawain na ni Lord. Yung pong dating nagtatago sa akin, di sabi nung aking anak, Daddy, punta po tayo sa kuya ganto. At ako po'y magsasabi, study now, pay later. Sige, samahan kita. Ikaw ang kakausap. Badshot ako dun eh. Pero pagdating po namin, palibasa yung nababalitaan yung bagong buhay namin, kausap namin siya, sige, nag-okay agad. Tapos ay pumunta ka rin sa bahay at sabihin natin siya yung ate sa asawa niya. Oo naman, sige, sige. Tapos nagbilin sa katulong. Ang bilin ngayon, pag dumating ang magamang ate, ibigay mo lang kung magkano kailangan at ilista mo. Amen. Yan po talaga. Kaya po, ngayon naman po, wala pa rin maraming pera. Pero pag may pangangailangan, ay meron pong nakahanda. Tapos po ay patuloy na nabe-bless. Sabi nga po ni Pastor Rafi, manatili lang tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo ang bumabalanse sa ating pamilya. Kasi bawat pamilya may problema, may kanya-kanyang pag-uugali. Talaga pong kami 8 magkakapatid, iba't ibang ugali, lagi na rin karibok. Lagi ka pong nag-aaway. Pero ngayon, nakikita ko ang magandang bunga, magandang epekto kahit sa aking mga kapatid. Ngayon po ay tuloy-tuloy ang aming virtual na prayer meeting tuwing linggo. Kaya po, yung aking mga kapatid na dati-dati ay malalayo, ngayon po kami nagkakaisa tuwing linggo, pati po yung nasa abroad. Kaya po talagang ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nasasayang. Inalis na po ako doon sa buhay na yon. Salamat sa Diyos. At kaya nga po sa aking buhay na ito na naranasan at nakita ko kung gaano kapangit ang buhay ko noon. Salamat, iniingatan ni Lord. Ayaw ko nang balikan. At mananatili na lamang dito sa buhay na ito. At tulungan din ni Lord para patuloy na makapaglingkod at makapagbigay luwalhati sa Kanya. So, yun po, ang prodigal son ay inamin din naman ang kasalanan, nagbago din. At yung pag-amin sa kasalanan, di ko po yun ang sinasabing unang hakbang tungo sa tunay na pagsisisi. Kaya noong makita nung ama, malayo pa, ay natanaw na. Ibig sabihin, yung ama, lagi nang nakatingin doon sa dakong pinuntahan ng anak. Yung atin pong ama sa langit, lalo na. Laging nag-iintay sa ating pagbabalik at paglapit sa Kanya. At basta lumapit ka sa Kanya, lalo namang niyang ipadadama ang Kanyang pagmamahal sa atin. So, yun po ang nakita ko din sa prodigal son. Saan din eh? Saan din eh? Dini po sa ating pinag-aralan, hindi ko na nabasa rin iba kong sinulat Okay, sige, thank you. Basta po, ang lamang ay, si Lord ay lagi naghahantay. Gano'n mang kasama ang ating magawa, walang makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Makita lang natin kung nasaan tayo nakapwesto, makita natin, matutunan natin ang mga dapat gawin, si Lord ay laging nandyan. Amen. So, salamat sa Diyos at sana po ay
Huwag magbago ang ang pagtingin niyo sa akin. Wala na po yun, wala na. Hallelujah. Mabait na ako. Hallelujah. Mabait na ako. Thank you, Lord. Meron ka pang isang sinishare sa akin noon na siyempre, nung mapapunta tayo rito, marami pa rin sa ating mga kamag-anak ang parang mga pariseyo, ano? Ay, oo. Mga sarado, ano? Mga Di ba, sarado kandado ho eh. Marami sa atin. may kinukwento ko sa akin eh. Kaya, bagamat patay na itong tao na ito, pero may kinukwento ko sa akin. Ako'y tuwan-tuwa. Sinasabi ko sa aking inay. Opo. Ito po yung ang tawag namin ay si Prof. Ito po ay seminarista. Tapos nung kami nagka-college, siya po ay may boarding house sa Maynila. At doon po ay bago matulog, gabi-gabi, may panalangin. At lagi na ay nangangaral tungkol sa kay Lord. Iyon. At tapos nung kami po ay pare-parehong nasa lipa na, siya naman po ay naging taong simbahan. Yung nagkakatisismo. Sa amin naman po, sa aming angka, sabi ko nga kanina, mga sarado kandado. Nung kami minsan magpangita doon sa palengke, di alam na po niya na kami ay nasa charismatic. Ang tanong sa akin ay, siyempre, babate, Prof, magandang hapon. Rick, ano kaya nasuutan yung magtiyong iyan? Di ako po yung natigilan. Ang sabi ko, Prof, nung ako po ay mapapunta rin sa charismatic na rin, naitama ko po ang pagsimba. Kasi din po sa charismatic, natutunan ko po kung ano ang mahalaga sa pagsimba. Dati po ay ako'y nasimba, basta ako'y nasa loob lang ng simbahan. Ngayon po ay pagloloobin ng Diyos na ako'y makamisa, ay gusto ko po ay ako'y nasa unahan. At pakikinggan ko yung humiliya. Dati po ay wala eh. So, dini po, sa charismatic na rin, kaya po kami napaigi din ay nalaman po namin ang tunay na mahalaga. At yun pala po ay ang Word of God. Ganyan ka. Okay. Pagkatapos po noon, kami nagpapangita pa rin sa simbahan, sa palengke. Rick, saan ka galing? Sa Cuenca po, may prayer meeting po kami doon. Very good, very good. Yun na po. Hallelujah. Kilala rin naman niya ako. Alam din niya ang maraming kwento sa aking buhay. At nakita rin niya, siguro nababalitaan din kung ang mga tiyahin naman po namin yung nasa palengke. At ang mga inay naman po ay madalas kakwentuhan pag napupunta sa palengke ng aming mga tiyahin. At sila na po ang nakakabalita doon sa mga pagbabago. So unti-unti po, nag-iba yung tingin sa amin, natutunan nilang tanggapin yung aming pinuntahan ni Pastor JB na charismatic. Ayun. Salamat sa Diyos. So, yun ang dating Rick. Ikaw yung black sheep. Pagkatapos ngayon, bilang pinakamatanda ngayon sa inyong mag-anak, sa inyong magkakapatid, ikaw na yung parang the godfather or what kind of Hindi father? naman po. Inay pa rin po. Okay. Opo, kaya lamang, ako na po ang nagmamatanda sa amin. Namatay na po yung aking kuya yung aking sinundan. Ako po ang palalwa. So pag may kaunti ang mga dapat ay magdesisyonan, sila po ay nagtitiwala na sa akin naman. Awa ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. At saka po, natutuwa na rin po yung aking mga pamangkin. Gawa po yung mga ipinapayo ko sa kanila ay nararanasan nila katotohanan. Malimit po ay pag may bagong experience sila sa kabutihan ni Lord ay ang bati sa akin pagkakaming papangitay. Daddy Rick, ay tama po yung ating pag-aaral nung Yun. Kaya po, thank you Lord. Wala ka talagang ibabalik kay Lord, kundi laging pasasalamat. Naisip ko lang, kung hindi ka nagbago tapos pulis ngayon ang anak mo, ano kaya relasyon mo? Baka po ako baka po kinalabsan ng warrant. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Opo. Thank you, Lord. Lahat ay yung God providence, Oo nga po. Pinag-ugnay hanggang sa marating Talagang natin si ito. Lord ang may akda nito. Pero hindi pa tapos si Lord sa atin. Ano? Hindi pa po. May Thank ayusin you, pa rin po. Lord. May ayusin pa rin po. Hallelujah. Opo. So, sige. Puntahan naman natin yung kabilang bahagi ng ating pag-aaral. Tungkol naman ito doon sa elder son.
At ibig kong papilan yon dahil yun naman ang talaga naging papel ko. Ako ay hindi pa rin nakakatagpo ng ganito. Ano? Oo. Baka po pagkatapos nito ay sasabihin ng mga kapatiran natin, magtiyo nga kayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Opo, opo. yung sa elderly naman, sabi ko nga kami ni Rick ay kami magkakakilala na. Kumbaga sanay mula dulo hanggang dulo. Dahil pamangkin nga, malapit sa amin, tumira sa amin one time. Pagkatapos, eto na, nung ako ay pumunta na sa Maynila, siyang pumalit sa akin bilang kanang kamay ng aking tatay. Ano? Siya ho ang pumalit sa akin. Katiwala ng tatay ko ito. Well, anyway, nung ako naman po ay pareho kong nadanas, Brother Rick pala, kita ba naman yun, ano? Ako yung naging elderly, pagkatapos ako yung naging the elder, pagkatapos yung naging younger brother. Nauna sa akin yung pagiging elder eh. Pagiging elder ay para bagang kilala naman yung aking isang kapatid, Kuya Makoy. si Macario. Kuya Makoy. The Blessed. Opo. Blessed pala, ibig sabihin ng Macario. Happy. Oo, kaya po ito yung naging seminarista. Oo. Kaya happy go lucky. Ako na may happy pagka siya lucky. Parang gano'n. Ano. Yan. Ito mga aking kapatid ito ay sobrang bait pero sobrang kaya nga ako ay masyadong kulukoy. So, kami body-body. Kita mo naman ano. Doon nga nauso ang parehas palagi ang aming damit, magkaalakbay, tuwan-tuwa mga tao, mga kapatid ko, ano. Pero though we are the best of friend, pagka kami nag-away, we are the best of enemy. Yun, ano. Taga-suntukan. Talaga-suntukan mga kapatid. Yun noon, huwag kayo matatakot sa akin ngayon. Hindi na ako marunong manuntok. Tapos ang aking attitude bilang elder ay yung narito sa ating pag-aaral. Abay, bakit sa tuwing kami mag-aaway, magsusuntukan, ay laging ako pa rin ang api. Laging ako pinapagalitan ng magulang. Ay, ikaw ang matanday, dapat ikaw ang nagbibigay. Dapat ikaw ang nagpapasunod. Sige, magyakapan kayo. Ay, bakit ganito? Ay, ako yung mabait. Ako yung masipag. Ako laging kasunod sa kanila. Ay, bakit gayon ang trato sa akin? So, mahaba po yung kwento na yun. Maraming gayon. Kung bakit tuwing Pasko, bakit gayon? Bakit hindi mas maganda sa akin? Somehow, yun ang pinaka-attitude ng isang elderly na naghahanap ng ano yung para sa akin, ay ako'y mas magaling. Tapos, nito naman ako'y may edad na, nakita ko naman po rito bilang isang yung younger brother, ay yung naging attitude ko na though hindi ko pinakialman ang mana katulad ng prodigal son na ito, buhay pa yung mga magulang ay hiningi na yung kanyang kabahagi. Hindi naman ako nagkaganon. Pero ang nangyari, parang mas mahigit pa. Dahil ang kinuha ko sa kanila, yung para bagang karapatan nila sa isang bagay at tungkol din sa akin. Medyo bumagsak noon ang negosyo ng aking parents, kaya nung ako'y makagraduate, nang umuwi ako, parang all of a sudden, here comes the guy who all know everything. Ako yun. Pinakaalman ko ang negosyo, marami akong bakit sa tatay ko, bakit mo isinanglaan lahat ng ito, ay samantalang pwede namang isa lamang, accommodated na yung amount na inutang. Madalit salita, naayos na ayos, pero akala ko lamang ay sila natutuwa sa ginawa ko. Hindi ko napapansin, kaya ko lang nalaman kasi yung amin naman bahay noon, 2 bedrooms lang, makakatabi lang kami, nag-aanasan yung mag-asawa at mas maloob. Pagtapos sabi na akin, hiyaan mo na. At yan naman, ibig lang makatulong. Nag-iiyak at, nako, delikado ito. Yun ang aking naranasan. Hindi naman nagtagal, nakabawi noon ang negosyo ng tatay ko at ako'y natutuwa na ako na may nakabawi din sa kanila. Noon ko naman ng may negosyo, na maramdaman ko namang yung the same faith nila, na nawala rin yung aking negosyo, bumagsak din, sila ngayon ang aking tinatakbuhan din, tapos tinatanong na tuwing maalala ko yung ginawa ko sa kanila, ang hirap, ang sakit doon, nung ako'y naging parang prodigal son pa rin sa kanila. So, yun naman yung aking pinakakwento sa kanila. At salamat sa Diyos, lahat ay naging maayos at nung kami naging mga tagumpay,
Sila yung unang tuwan-tuwa nung kami makaahon. At niregaluhan pa nga kami ng isang lote doon sa katabi nila kung saan kami nagpagawa ng bahay namin ngayon doon. So, yun po ako, noong ako ay elderly at noong ako ay young brother. Parang ganon. So, itong nangyari sa dalawang magkapatid na ito ay ang sinabi ng isang mangangaral, doon daw sa 7 deadly sin, meron daw pinaghati ito eh. Yung deadly sin, ito yung sa simbahan ang parang nagsulat nito, borrowed from, hindi naman siya original, ay si Pope Gregory the First. Ang sabi dito, yun daw, 4 are of the mind and spirit and 3 pertain to flesh. Pagdating sa prodigal son, yung younger, it was the sins of the flesh. Yung younger na yon, ang kanyang kasalanan actually, yung lust, yung gluttony, and sloth, yung kanyang katamaran, yung kanyang laziness. Ito ang naging malaking problema ng bata. Pagkatapos, doon naman sa elderly, it was the sins of the spirit. Sins of the spirit. Ito ngayon yung pride, covetousness, envy, and anger. It took captive of the elder brother. Ito ay mas deadly kaysa doon sa kasalanan ng younger brother. It is so deadly because kalimitan, hindi mo namamalayan, ikaw pala ito. Ikaw pala ito, no? So, bunga ito ng pagiging prideful. At pag ito'y hindi napigilan, meron pang tinatawag na narcissism. Narcissism. Ito yung excessive interest in or admiration of oneself and one's physical appearance. Narcissism. Psychology, ang sabi na selfishness involving a sense of entitlement, a lack of empathy, and a need for admiration as characterizing a personality type. At ito daw ay alinman sa dalawa, maaaring ito ay namana, kinalikhan, o talagang yun ka. Kaya napakahirap na ito ay makita kaagad at ma-solve. Yun ang, it can easily deceive the person and including the public. Kumbaga sana ay maraming sugar-coated, maraming pagkukunwari. Kaya nga, ang tawag ko nga doon sa prodigal elderly, ito yung sobrang mapagkunwari. Sobrang mapagkunwari, no? Ay sheep-coated dress doon sa wolf cloth. Yun ang ating nakita. Kaya napakaganda noong Psalms 19, 12-14. Yung lagi sinasal ni brother, ni Pastor Alex sa atin. Ang sabi doon, but who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression. May these words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to your sight, my Lord, my rock, and my Redeemer. Yun ang isang advice agad sa atin. Whether alam mo o hindi na ikaw ay kabilang doon sa grupo ng sinasabi natin, napakagandang lagi tayong mag-meditate at baka tayo ay hindi natin alam, tayo ay natrap na. Katulad ng mga Pariseyong yan, katulad noong elder brother na yan. So, this is a good prayer, yung Psalms 19, 12-14. Lagi tayong magpasuri and pray that lahat ng lalabas sa ating bibig, dahil ang lahat yan ay galing sa puso, ay talagang maging kalugod-lugod sa ating Diyos. At lalo na yung pagsasabuhay ng mga salitang ating napakinggan. So, yun ang aking nakita dito una sa ating sinabi. At ano pang aking pwedeng sabihin dito? Though yung elderly brother na yon ay talagang na-expose yung kanyang weakness, actually, yung sinful mind niya, pero hindi rin may tatwa na meron ding something good dito sa tao na ito. Kaya as a matter of fact, makikita natin ito sa ilang verses doon sa Lucas 15. For example, he was loyal. Matagal na siya. Nung umalis yung kanyang kapatid na bunso, naiwanan siya sa ama, may asikasuhin talaga eh. Yung kanilang farm, yung kanilang negosyo, yung kanilang relationship with other people. So, he remained loyal. Walang ibang maasahan ng kanyang ama. At ginampanan niya yon. Doon sa Lucas 15, 11-12.
He stayed with his father when the younger brother left home to party para mabigyan yung kanyang gusto. So, ito is ating reason kung bakit siguro natiim sa mata nitong elder brother nito yung galit niya doon sa kanyang kapatid. Na makikita natin sa bandang huli, ay talagang ayaw niya, hindi niya kayang tanggapin. He was also industrious doon sa verse 25. When the younger brother returns home, he is working in the field. He's working in the field. Yun ang early pa, late na, saka umuwi. Siya nagre-record and everything, siya nagsusupply and nagmamanage and everything. And then he's also a faithful one sa verse 29. He served without fail for many years. He could be counted on to be there. Laging andon. Siguro pati yung pagkakasakit ng ama, mga ibang pangangailangan, yung mga pakikipag-usap sa ibang tao, siya yun. Walang ibang maasahan. Walang ibang maasahan at ginagawa niya yun. And somehow, he's righteous. Sa verse 29, he did not transgress the commandment of the Father. Walang sinabi dito na pagsuway. Walang sinabi nyo sa ating nabasa. Kasi is so short naman eh. At natagpuan yung bata sa field, ito na kanya naging reaction nung nakita na niyang nagdiriwang. So, wala siyang sinabi na yung kanyang ama ay pinasama niya ang loob, yung kanyang ama ay kanyang pinagalitan, nagtaas siya ng boses. Walang sinasabi. So, it is assumed na siya ay righteous din. So, yun ang ating unang makita dito sa ating elderly son. Bakit kinakailangan pa na isama sa kwento yung elderly son na yon? Yun din ang tanong sa akin eh. Ang ganda na ng kamada eh. Ang ganda na ng kamada para ba mula doon sa lost sheep, nakita. Lost coin, nakita. Tapos si prodigal son, yung son, nagsisi na. So dapat tapos na. Ang sabi dito doon sa ating nakita, yung isang author na nakita ko sa internet, ang sabi dito, yan ay intentionally inilagay dyan ni Jesus Christ, who is the author, the storyteller, kasi ibig niyang makita na ito talaga ang halimbawa at tugon doon sa mga iminomormor na mga sarado at mga kandado ng mga taong simbahan. At pangalawa, whether we like it or not, ako isa doon na parang biktima kasi noon ang alam ko nga lamang from bad guy to good guy, yung bata. Kalimitan, doon lang ako naliligtas. Yung aking naging pagkakamali, kasalanan, pagmamalabis sa magulang, yun lang nahingi ko ng tawad. What about yung kasalanan na nagawa noong elderly? Ito is between God and him alone on the first place, noong mga sandaling yon. Pero hindi ito dapat na hindi ma-expose. And I do believe, lahat tayo, mga kapatid, nakikinig at tayong narito, ako, sino man, biktima rin yung ganung uwi ng kasalanan. Yung I, me, and myself, I deserve something more than that. So yun ang attitude ngayon na katulad noong Pariseyo doon sa Lucas 18:9-14. Ito ba yung ang Pariseyo at ang maniningil ng buwis, yung makasalanan? Yung sinasabi palagi, hindi naman palagi, sinabi lang na, siyempre lagi yung nasa altar, nasa templo, nasa unahan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako'y mabait, dahil ako'y binigyan mo ng mga blessing, ako'y nakakapag-tithes, ako'y nakakapag-fasting, ako'y panlangit, parang gano'n, ano? Ang masama pa doon, hindi ako katulad nung nasa likod. Yung tax collector, makasalanan yan, Lord. Parang gano'n pagkakasabi pa niya. Yun ang kalintulad. Indirectly, yung elderly son, gano'n din ang kanya sinasabi sa kanyang ama. Ang tagal ko naglingkod sa iyo, pero kahit papano, hindi mo ko binigyan kahit maliit na kambing. Yun na rin ang pagkakasabi. Samantalang ang iyong anak na yan na kinuha ng kayamanan, pinasama ang loob mo, lahat ay ginawa, iniwanan tayo, tapos siya pa ang iyong ibibless ng ganitong klase ng ano. So yun ang parallel. Kaya ito ay isiningit na rin dito sa pag-aaral natin. Ang isa pang ibig nating makita rito ay yung ang talagang nawawala, yung loss,
ay yung mga tao na hindi alam na siya ay nawawala. Ito na nga yung elderly. Yung younger, alam agad niya nang mahimasmasan siya. Madali namang mahismasan yung walang kaalam-alam sa buhay Pagka nagutom, tapos wala ng kabarkada, brother, makikita mo na ang inalisan mo ay dapat ay balikan mo. Yun ang ginawa ngayon nung nakababata. So, ano yung particular na kasalanan na nagawa nitong bata, hindi na ito bata, kasi elderly na siya. Ang particular na kasalanan niya, at ito ay yung kanyang karakter, na kaya sinama ni Lord sa ating pag-aaral, ay para tayo maligtas. Baka tayo kasi matrap doon sa pride, sa anger, resentment, at indignation. Ang una niyang kasalanan dito na obvious na ngayon ay he thought because he obeyed the rules, he deserved blessing. I obeyed the rule. Wala akong nilabag sa aking magulang. Itong listahan ng ating harvest, itong produkto natin ngayon itong ang bilang ng ating mga camel, asno, itong ating pera sa bangko. Because I did this at ayos ang ating bahay, ako din nag-aasikaso ng ating mga slaves dito, malinis, pati ang ating farm ay ayos naman. Kaya I deserve para bang more than this. I need voluntary. At least recognition, top at the back. Ang galing ng anak ko, ang galing, ang bait, ang galing. Parang walang ganoon. Kaya yun ang kanyang hinahanap. Spiritually speaking, pwedeng sabihin din natin na kumusta ba ang paglilingkod natin sa ating Diyos? Ang paglilingkod ba natin sa ating Diyos ay because of yung ating nagagawa, yung halos walang pahinga, ako'y doon sa titibagin na pa-assign, ako'y may hawak na walis, ako ay pagod na pagod, isa o dalawa ang nakikinig sa akin, ako'y nariyan, wala akong pahinga, tapos ako'y nagtatights din, ako'y ganon, ako'y ganito. Pero Lord, bakit ang tagal nung hiningi ko sa iyo, hindi mo pa binibigay? Para bang ganon? No? Para bang parang sa 1 Corinthians 15:19, kung ang inaasahan mo lang sa ating Diyos ay yung para sa buhay na ito, tayo na pinakakawawa. Kaya our service must be out of love. Out of gusto nating yung love ng Diyos, dahil tayo pinili upang maging representative niya, di mapalitan din natin ng love. And worry not, because lagi naman pangako niyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things, kahit di mentionan, ibabalik sa atin. So yan, isang obvious na kasalanan itong ating elderly. Ang pangalawa, his motive nga is to receive, not to show love to his father. So, service lang na service sa kanyang tatay. Pero hindi because mahal niya ang kanyang ama, ayaw niya itong mapapagod, ayaw niya pa itong mag-iisip. Ang kanyang iniisip siguro dito ay since wala na yung aking kapatid, itong mga natitirang ito ay sa akin. Parang ganon. I'm doing this at gusto kong paunlarin pa kasi ang lahat ng natitirang ito ay sa akin. Ngayon, nung bumalik yung kanyang kapatid, nagbago na ngayon ang kanyang programa sa buhay. Ihahati na naman ito sa akin. Kaya siguro nag-resulta kung bakit hindi welcome yung pagbabalik ng kanyang kapatid. So, ang kanya ay ganon. Hindi nakasentro ulit. Hindi nakasentro talaga dahil sa mahal niya yung kanyang pinaglilingkuran. At yun nga ating paglilingkod sa Diyos, mahal natin ang Diyos, kaya tayo nga ay naglilingkod ng ganon. So, love Jesus for who He is, not what He can give. Pastor, madaling sabihin, pero wala kang magagawa. Laging narito na, Lord, magugutom. Lord, pangmatrikula. Sige lang, di manalangin ka na serve at alisin muna yung sa iyo and let God do His part. Patutunayan ng Diyos ngayon sa atin yung kanyang pangako naman sa atin. Kapag kayo pinili, you will be provided. Yun ang pangalawa. Yung pangatlo ay he thought his brother's sinfulness was unforgivable. Kung naisipin, oo nga naman, ano bang ginawa nitong anak na ito, yung kanyang kapatid? Buhay pa ang ama, kinuha yung kanyang mana.
sobrang laking kasalanan yon. Sobrang malaking kahiyan yon sa community, lalo sa kanilang kamag-anak. Sobrang pagwalang galang yon. Pagwalang galang. Talagang sobra. Prodigal nga, sobra. So, it is unforgivable. Yung bait ng ama, inabuso. Inabuso ang bait ng ama eh. Kaya hindi yun forgivable. Kung ang Diyos ay ano bang kalimitang sinasabi ng mga matatanda sa ating brother noon? Kung ang Diyos daw ay nagpapatawad, Ba't hindi ikaw? bakit hindi ikaw? Anong sagot noong ating kausap? Hindi naman ako Diyos eh. Hindi kayo nalag ng Diyos yung mag-usap. Ayun ang mga nangyayari. Parang hindi niya kayang patawarin. Sobra na to. Mabuti pang ito hindi bumalik sapagkat mas mapayapa ang bahay. Yun ang kalimitang sinasabi. Naku, dumating na naman si prodigal son. Di ba? Ganun mga sharing ng ating mga kapatiran na dati ay may bisyo sa drugs, na yun, sinasabi, pag dumating si Rick, huwag na nyo. Sabi mo, wala ako. Parang ganun ano. Lalo na kung ikaw ay nalulong sa masamang bisyo, at pag dumating yan, tatakot na. Baka magnakaw, magwawala pag hindi nakakuha. Kaya these are all unforgivable para sa kanya. So, doon sa 1 Corinthians 13:5, wala talaga siyang pag-ibig. Because love, yan ay talagang it is not self-seeking. Pero most of all, hindi yan nagkikip records of the wrong. Ito'y parang unintentionally, iniukit na sa kanyang isip. Pag ikay bumalik, para bang tatamaan ka sa akin. Ito ang mga ginawa mo sa amin. Ito. Nasaan ngayon? Ibalik mo. Parang ganun yun eh. Kaya napakahirap. Unforgivable. Our Father who art in heaven, forgive us our sin as we forgive those who sins against us. So, sa formula lang yun, dapat ikaw muna magpo-forgive bago ka i-forgive ng Father. Pero sa totoo lang, na-forgive na tayo doon sa krus. Ang sa atin lang ay kaunting respeto pa. Let me hear from you. At pagka hindi marunong magpatawad sa iyong kapwa, mahirapan ka rin magpatawad sa iyong sarili. Yun ang kanyang number 3 na nakita rito. So, hallelujah. He resented his father's joy and refused to share in it. Ano ba yung resented? Ano ba yung resented? He feel angry because you have been forced to accept someone. Kinontra na niya yan. Kaya, ayaw niyang ginawa ng kanyang ama. Pero hindi niya na-realize yung kanyang ama, at alam niya ito, araw at gabi nagbabantay. Tinitingnan, dumating na ba yung aking anak? Dumating na ba? Siyempre, hindi yun araw, hindi buwan, taon yan. Pagkatapos ng dinarating, kita mo lungkot na lungkot. Akala mo tulog, hindi pala. Dapat kita nung elder kung talagang siya ay faithful sa kanyang ama. At nang dumating, na tuwan-tuwa, siya naman, galit na galit. So, ang ibig sabihin, parang katulad na rin ng bunso. Ibig mong iyong amay patuloy na malungkot, patuloy na nagbabantay, nang dumating, magka-join na, ayaw ka naman makisaya. Kaya yun ang ating mga problema dito. Refuse to share. Sa katunayan, yung elderly brother na yon, according to tradition, dapat siya yun ang pinaka-lead. Parang, para bagang best man dapat ito eh. Siya dapat nagwe-welcome doon sa mga pag-anak, sa kaibigan, kasi ang kanyang kapatid, nag-iisa naman siyang kapatid, dapat siya yun, nakasentro siya doon. Nagwe-welcome. Ayaw nga eh. Ayaw nitong kapatid na to. Yun ang ngayon naging problema dito sa ating prodigal na to, no? So, pahinga muna ako. Bati muna tayo. Bati ka muna babati. Sige. Birthday. Sige. Batiin muna natin ang mga may birthday. Ayan. May 23, 2023. Happy birthday, Brother Willie Balila Jr.
Sister Mayan Gelido. Belated happy birthday kay Brother Jeric Bares. At happy anniversary kina Minister Boy and Sister Linda Salvacion. Yes. Pwede ba palakpakan natin? Andito Happy sila. anniversary Oo. din kina Brother Mervin and Sister Opelia Anake. Amen. Amen. Happy Thank you, birthday Lord. po and Happy happy birthday. anniversary. mga Enjoy your kapatid. day. Yes. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Amen. Happy birthday sa lahat. Praise the Lord. Happy anniversary. Happy anniversary. By the way, ang ating sister Jed ay malakas na. Nasa Batangas na. At palakas pa ng palakas, no? Palakas pa ng palakas. So, pamyan natin yung song for the week. Sister Jam, ha? Para pang closing natin. Pwede siguro ganun, ano? Ano? Thank you, Lord. Thank you. Sige. Tuloy na lang natin at 5 minutes to go. So nakita natin yung pagkakaiba nitong dalawang magkapatid na ito. Ngayon naman, meron din silang kaparehas naging sitwasyon. At ito yung tungkol doon sa kanilang paglayo sa Diyos. Sabi dito, sa kanilang ama, sabi dito ay, at ang bata ay nagpunta sa malayong lupain. Sa Ingles, yung far country. Yung far country, kumbaga sa ano ay, yung younger brother, lumayo ito talaga sa kanyang ama physically. Nagpunta doon sa far country na by definition, it is out of the place where na welcome sa mga Jew. Hindi sila, ang mga Hudyo hindi napunta doon. Forbidden city ito. Kumbaga, talagang doon napunta ito para siguro walang makakita, walang makialam sa kanya. Sa lugar ng mga hintil. Sa lugar siguro ng mga hintil. Pwedeng ganun din ito. He is away physically. Pero itong elderly na ito, he's away not physically, but emotionally and everything. Nandun siya sa bahay, pero kanyang puso, malayo doon sa kanyang ama. May grudge pala ito, may tinatanim na galit doon sa kanyang ama. So, at ang isa pa dito, mga kapatid, ay, so yung nag-stay home siya, pero yung kanyang heart ang siyang lumayo. Yun namang isa, lumayo, pero at the right time, yung kanyang puso, nagbalik doon sa kanyang ama. Dahil gusto niyang bumalik, ano? So, ano ba yung distant and far country na yon? Pag sinabi nating faraway country, malayong lupain, hindi ito yung nami-measure sa kilometers or miles, spiritually speaking. So, ito yung mga, sabi nating spiritual terminology, kung saan, it is anywhere a man is away from God. Yeah. Ito rin yung a world without God or forgetful of God. Whenever you are not in fellowship with God, your life is a far country. You do not belong there. Pagkalinggo, wala ka sa fellowship, you are in a far country. Yeah. Wala ka sa kalipunan ng mga manampalataya, lalong wala ka sa kalipunan na mga pinili ng Diyos. Yun ang far country. Pareho, yung elder at saka younger, sought to please themselves. That is essence of a far country. Far country, layo ako physically. Far country, nandito ako pero wala akong pakialam kung anong iyong emosyon. So, yun ang far country. Ito rin, connotes yung mga nagbabackslide. Ang nangyari sa dalawang ito, parang ganun din sa backsliding. Ang sinyalis nito, yung bang para ikaw ay spiritually depleted. Ano ba yung spiritually depleted? Mapapansin mo na ikaw ay papalayo na sa Diyos, far country ka, kapag ikaw ay spiritually depleted. Ano ba depleted? Parang goma.
Pawala ang hangin. Flat. Mapaplat ka na. Ano mga symptoms nito? There are many Christians who after the initial commitment to the Lord, for themselves, becoming cold and indifferent to the things of God. Ito dating sayang-saya, ito talaga nangunguna pa. Dito ang, kumbaga, ang sarap kausap. Pero ngayon ay para walang kabuhay-buhay. So, anumang reason, may pagsubok ba o kung wala, o may sama ng loob, hindi niya gusto yung mga nangyayari. Pero yun ang simbolo na kay papalayo na ng papalayo. Nawawala ang init. Nawawala ang init. Drifting, kung ikisakay sa bangka, drifting ka, hindi mo na mamalayan. Ang isang simbolo pa ay yung spiritual detach, natanggal na at malayo ka na. If you can talk about an experience with God that once you had, kapag ang mga kwento mo sa buhay ay, nung kailan kami ayos ng aming buhay, nung kailan yung aking anak, nung kailan ako, ganun. Pagka hindi napalitan yan, naalala ko si Mami, sabi sa isa nating worker, brother, yan na naman ang kwento mo eh. Yan naman ang kwento mo. Baguhin mo. What about kung, alam niyo, ang ginawa ni Lord sa akin kahapon, at alam mo, bukas, I'm expecting that. Yun ang hindi ka madidetach sa relasyon natin sa Diyos. At ang pangatlo, you are spiritually defeated. Suko ka na, wala nang makita sa iyong buhay. Wala nang inspirasyon na ibibigay ka sa iyong pamilya, sa lahat, pati sa fellowship. Halimbawa, naroon ka, word of encouragement, tinatanggihan mo, mag-prayer ka naman sa mga meeting. Mag-opening prayer ka, no, sorry, hindi ako pwede diyan eh. Yun ang pinakadelikado. Defeated ka na. Hindi naman spirit na ibinigay sa atin is the spirit of defeat eh. Victorious nga. Victorious tayo eh, di ba? Yun sa Conqueror nga. 2 Timothy 1:7-8, Sapagkat ang Espiritu ang binigay sa atin ng Diyos, hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihang pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Diyos. Thank you, Lord. Ang message dito ay, you need to return, go back to your place. At ang sabi nga natin, it start with analyze, anong sitwasyon mo ngayon, anong condition mo, anong sinasabi ng Espiritu sa iyo. Yan ang ginawa ng younger brother. So, nakita niya, bakit ako'y ganito? Samantalang sa aking ama, napakaraming pagkain. Ako'y babalik at ako'y hihingi ng tawad. Yung repentance. Yun ang sentro actually ng ating pananampalataya. Repentance, reconcile with the Father, and everything will be okay. So, at the end of the story, ito lagi ko napuna. At the end of the story, ibinitid, nakahang yung bang elder brother na yon ay pumasok, sort of nagsisi o nakijoin o naging harmonious ang relationship nila. Hindi Lasa ko hindi titigilan ng ama yon. Hindi titigilan ng ama. napasok. Hanggat hindi napasok. Opo. Aba. Gagawa ng paraan yung ama. I like that iiral pa rin message. yung Oo. pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Gusto ko yung iyong attitude na yon. So, hindi titigilan ng ama. Hindi po. Hindi Kung titigilan ng ama. paanong hindi rin nagsawa yung ama sa pag-iintay doon sa bunso, Oo. na kahit lumayas, dinisrespect siya, kinuha ang mana, pero kahit na ganyan, nag-aantay pa rin siya. Very nice. Oo. Eh di walang mag-aasikaso sa daan. Hindi mo, marami naman silang tauhan. Joke lang yun. Hindi. Tama ka. Gusto ko yung iyong reflection na yun. Hindi sa titigilan ng Ama. Parang ang ating God the Father, hindi tayo titigilan. Thank you for the Holy Spirit. May prompting agad sa atin yun So, I pray na katulad mo, katulad ko, elderly, younger ka, hindi naman talaga tayo makakabalik magkaroon ng bagong buhay kung hindi tayo sumunod doon sa ating elderly brother kay Jesus Christ. The way, the truth, and the life. At yan ay na-enhance doon sa ating balik. Open door eh. At lalo sa ating community, sa atin naman, walang pagkikimatagal ng hindi umatin, wala naman titingin sa na masama, narito na naman wala eh. There's a welcome here palagi, Nakakatawa eh. There's a welcome here. Lagi nang may kagalakan pag nakita-kita. Lagi nang may kagalakan pag nakita-kita. So, ito yung story natin sa ating napag-aralan. At ang sabi nga dito ay, it is actually the Father, Jesus Christ, who keep on knocking on our door. Lagi kang gustong i-welcome. Huwag nang patagalin.
Kasi sa totoo lang, mga kapatid, ito kwento na rin ng tunay na buhay. Yung repenting and going back and then be again in a good relationship with family members, especially the parents, ngayon ha. Opo. Habang ikaw ay buhay. Habang buhay pa yung gusto mong balikan. Magagandang kwento kung kailan, saka ka pa, di, wala na. Wag ka. Abot at abot pa. Abot at abot. At kung sakali naman na tapos na ang buhay ng ilan, well, pay forward. Gawin mo na lamang doon sa mga natirang membro ng pamilya or what have you, no? So, ito tayo mga kapatid, yun ho ang bahagi ng ating pag-aaral. Thank you, Lord, if you hear God's voice, harden at your heart. Pamiyaho, kantahin niyo yung kay Freddy Aguilar, nang isilang ka sa mundong ito. Brother, ikaw ba yun? Nakintawa na magulang mo. Well, sa ending natin, Lord, thank you po sa lahat ng naganap. Ikaw ang may control, ikaw ang namag-itan, ikaw ang namuno, o banal na espiritu, tunay nga po, Ama. At again, laging panalangin namin, yung pong aming nasabi, yung laman ng aming puso at isipan, naging kalugod-lugod sa iyo, at again, pati po yung aming pagsasabuhay. Ang lahat pong ito ay nais lamang namin ikay parangalan. Ito'y magaganap dahil ito'y panalangin namin sa pangalan ng anak ng Jesus. Amen. 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 Yeah, our song for the week. The week. Repeat. Para po sa Yan. ating repeat new song of the week. Jeremiah 29 verse 11. Composed by Sister Sara Abanilla and arranged by Brother Alan Cabral. Interpreted by Sister Chanel Sahul. Amen. Apa.
2 Timothy